ang nakaraan sa Sator, ang berdugo ng mga demonyo. Sa likod ng inosenteng si Sator ay unti-unti nang nagbabago ang kaninang maaliwalas na muka ng diwata na ngayon ay napalitan ng isang kahindik-hindi nakakapangilabot na itsura ng isang tila halimaw na nababalot ng maitim na usok. At ito ay isang kondenadong maligno na siyang ikinulong sa napakabigat na pagkakasala sa batas ng mga engkanto. Sa wakas, ang aking ulan at napakasarap na biktima mula sa napakatagal na pagkakakulong. Ibinuka nito ang napakalaking bibig na may nagtutulisang mga pangil upang sakmalin ang walang muwang na paslit na dahan-dahang napapalingon. Akin ka na! Nang biglang tumilapon ang nilalang dahil sa napakalakas na pagkakasipa ng isang engkanto na biglang lumitaw mula sa isang lagusan. Eh, kaya ka naririto kasi wapang ka. Mag-diet ka muna. Saka binagsakan ito ng tikbalang ng malaking troso ng matandang punong kahoy. Hoy, bata, halika na. Kailangan mo nang umalis dito dahil naaamoy ka na nila at hindi ligtas ang uling mo dito. Hindi ka maaaring magtagal dito, no? Halika na. Teka, ayoko. At saka, di ba ikaw yung kaaway nila Tatay Protasio? Saka, bakit ang pangit ng boses mo? Sisa! Huli na! Makapangit naman to. Basta! Saan na ka magpapaliwanag? Tumatakbo ang oras mo dito. Paparating na sila. Sinong sila? At tila yumayanig ang lupa kasunod ng mga nakakapangilabot na mga pag-angil. Umaalingaw-ngaw. Papalapit ng papalapit ang mga bilanggo. Ang mga hayop na bilanggo ng mahiwagang dimensyon ng mga maligno at engkanto. Nakahalina sa kalimuyak ng inosenteng bata. Uy! Teka! Sadali! At malapit na sila. At saka, bitawan mo nga yung mga hawak mo. Huwag kang pulot ng mga kung ano-ano dito. Ang dirty-dirty ng mga yan eh. Bitawan mo nga yung mga hawak mo. Ito? Hindi mga kaibigan ko sila. Hindi ko sila maaaring iwanan dito. Ha? Makinig ka, bata. Makinig ka. Hindi lahat kilala mo dito. Isa itong bilangguan ng mga maligno at impacto na may mabibigat na pagkakasala at kaso. Kaya bitawan mo na yan. Baka may dalang germs at bakterya pa yung mga yan eh. Baka mahawa ka ako. Tapos sasakay ka sa may likod ko? Ew. Subalit, umiiling ang batang si Sator. Sa kamariin pa niyang niyakap ang mga munting kaibigan na siyang pagdilat naman ng dalawang nilalang. Saka inilabas ang mga dila. Aba! Pasakaling ko kayo eh. Nawala nang nagawa pa ang malaking engkantong kalahating kabayo, kundi hablutin ang pasli at isakay ito sa kanyang likuran. Para na! Maliligo na lang ako ng alkohol. Mamaya, baka may dalang galis pa yung mga yan eh. At saka, Ngunit, biglang nagsilitawan na ang mga samot-saring gutom at hayok na nilalang at sabay-sabay lumukso ang mga ito sa may ere upang sila ay daluhungin. Andiyan na sila ka! Bata! Kumapit kang maigi! Yeah!
at isang dumadagundong buong lakas na pagsipa sa may lupa ang ginawa ng tikbalang. Saka matuloy itong tumakbo sa pagitan ng mga mahiwagang puno patungo sa kanyang lihim na lagusan. Check na kayo, mga mababaho! Nasa ang kinitong tulin ay halos wala nang naabutan ang mga nilalang, tanging pagtataka kung saan na nga ba ito nagpunta at hindi ito iba sa may tikbalang. Kabisado niya ang mahiwagang dimensyon ng engkantadong bilangguan dahil ito ang kanyang palaruan, tirahan, at ito ang sa kanya ay itinakda upang mahigpit na mabantayan. Samantala, tulasan ang mga nilalang dahil kanilang naaamoy ang isang mapanganib na halimuyak, ang kinatatakutang itim na elemento. At sa isang sulok ay nahawi ang makapal na hamog. Makikita ang kaninang malaking piraso ng troso. Wala na ang nilalang na nasa may ilalim nito. Sa kabilang dako. Ha? Pambihira! Seryoso ka, Manong? Ha? Teka! Pigi ka ba? Akin na! Lisensya! Akin na! Huwag ka nang makulit! Ha? Kitang-kita ka, oh! Nakapula na! Pero dumiretso ka pa! Ha? Diyos na mahabagin, nagmamadali ako. At saka, hindi mo ba ako nakikita? Ha? Isa akong pare. Pare ako. Ano yan? Dahil kamo pari ka, hindi na kita huhulihin. Pero tuwing may misa ka, inukonsensya mo yung mga hindi nagbibigay sa misa. Ako! Hindi! Lisensya! Ha? Akin na! Akin na! Ha? Tama ulit! Santissima! Seryoso ka? Kabayo ang dala ko. Tapos hihingan mo ko ng lisensya. At dito pa talaga sa gitna ng bundok. Sira ulo ka ba? Teka. Ayaw mong makinig Dahan-dahan, inilihis nito ang kanyang mahaba at puting abito. Saka ipinasilip ang mahaba at makintab nitong Ito namang si Padre, oh. Parang di naman mabiro. Tinignan ko lang kung... Tingnan nga dyan. Oy, sandali! Pari ka, ha? Pari ka. Minus points yan sa langit. Sinusunod ko lang yung tungkulin ko. Sandali! Tingnan nga dyan. Oy, sandali! Yeah! At kumaripas na ang humahangos na si Padre Diego dulad ng kanyang makisig na kabayo. Yeah! Yeah! Sandali na lamang, Protasio. Malapit na ako. Sandali na lamang. Yeah! Sa loob ng madilim at tahimik na kuweba. Ligtas na nakabalik ang malaking engkantong kalahati ay kabayo mula sa isang nagliliwanag na lagusan. Ayan! Akala ko magmimintis na ako. Bueno, bata, ito. Iniabot ng tikbalang ang dalawang makulay at makatas na bungang kahoy. Isa itong lunas para sa dalawang maliit na nilalang na unti-unti nang nagiging tuod. Ipahid mo iyan sa dalawang mukhang germs na yan. Basta, ilapat mo at manunumbalik sila sa dati nilang katauhan. Madali, dahil kung sila ay aabutan ng pagliliwanag ng buwan sa ganyang katauhan, sila ay mananatili sa sinapit na kanyuhan. Kaso, mukhang normal lang naman oh. Sigurado ka? Hindi mukhang tuyot na kamiyas mga yan nung nakita mo? Agay! Ika ko yung mga yan. Pero lang. Na dito ay ipinaliwanag ng tikbalang
na siya ay narito lamang dahil ito na ang kanyang kinagisnang tahanan at ito na din mismo ang kanyang bilangguan. Ito ay bilang kapalit ng kaparusahan na imbes ito ay patawan ng sentensyang kamatayan ay panghabang buhay na lamang nitong babantayan ang mahiwaga at ipinagbabawal na lagusan. At habang nagkukwento ang engkantadong nilalang, napapangiti ang paslit dahil hindi ito nagkakamali na sa bawat nilalang ay may puwang pa rin ang kabutihan sa kanilang puso. O, sir! Puntahan mo na ang iyong mga kasama at baka... Nang biglang Sige! Paano? Teka! Aray ko! mahigpit na hawak ito sa leeg ng itim na nilalang. Ang nilalang na kanina lamang ay kanilang naiwasan. Ngunit, sa kasabaang palad ay nasundan pala sila nito at nakatawid sa unti-unting nagsasarang mahiwagang lagusan na saka lamang ito nakita ng tikbalang ang butas. Ang unti-unting nagsasarang mahiwagang lagusan. Ngayon, oras na Aray ko! para ako ay makapaghiganti. Ibinato ng malaking nilalang ang tikbalang patungo sa may papaliit na mahiwagang butas. Tanging munting kislap ng liwanag na lamang ang naiwan sa pagsasarado ng lagusan sa pagitan ng mundo ng tao at mga engkanto. At heto, nakatingala ang paslit, nanginginig, nakatulala ito sa napakalaki, maitim, at nakakapangilabot na halimaw. Ito ay isa sa mga nilalang na sadyang ikinulong sa ilalim ng mahiwagang mundo, ang isang nilalang na nabubuhay sa kanibalismo ng kapwa engkanto at maligno, at ito ang kanilang kung tawagin ay ang itim ng dilim. Isang uri ng engkanto na nabubuhay sa paglamon ng kauring elemento. At dahil sa taglay na halimuyak ng paslit ay nasundan sila nito. At ito ang kanyang inaasam-asam na maaaring makapagpanumbalik sa kanyang buong kapangyarihan. At ito, si Nabwa. Tawagin mo ako sa pangalan Dagtong Nabwa. At ako ang huling nilalang na magigisnan mo. Kaya tandaan mo ang pangalan ko. Tandaan mo. Halika. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. natigagal ang paslit sa mabilis na pangyayari. Natulala, hindi malaman kung ano nga ba ang kanyang uunahin, ang pagtungo sa kanyang mga kasama at ibigay ang lunas o ang kanyang mabilis na pagtakas. Itutuloy. Aba, syempre mga kaibigan, sunod-sunod na ulit din yan hanggang sa closing. Takot na ako sa inyo eh. Baka masakal na talaga ako eh. Tapos matagal na akong ma-upload. Uy, may ganon.
O Asya, hangad ko lamang ay maging magaan at masaya ang inyong araw at pagpapahinga. Nawa ay pagpalain pa po kayo ng may kapal. And this is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing, ang hindi mag-skip ng ads. Ay, diba demonetize na tayo? De. Pinalik na daw eh. Para si Raulo. And this is Kulas na nagsasabing, gulatin mo silang lahat. Magpakasal ka kahit wala kang syota. Pwede yun no? Siyempre, engaged na kayo eh. Hindi mo na syota yun. Diba no? At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok sa pagpapatuloy ng ating naiwanang serye, ay isang napakalaking tulong ang pagpindot ng like at subscribe button para mas tuloy-tuloy pa po tayo. Tulad po sa ating kaibigan channel para magpatuloy din siya sa kanyang mga ginagawa at mas ma-inspired pa para mapagbigay ng aliw sa kanyang sariling pamamaraan. Tulong-tulungan lang tayo. Diba? At ganoon naman po palagi. Rangan man tayo ng sibat, tambakan ng mga dagok ng pagsubok. Basta totoo ang ating layunin sa ating kapwa, makapagbigay aliw at saya ay walang makapagpipigil. Teka na. Tuloy-tuloy lang. Aba syempre, palag-palag. Palag-palag lang lagi si Kulas. Kala nyo dito lang yan. Di tayo mawawala. Dito sa suko no. Ano man tayo kinikita dito pero tuloy-tuloy lang. Ang saya-saya kaya eh. Basta sa libreng oras lang. Tuloy na kasi. Kabuting-kabuti eh. O siya, maraming salamat at magpapasalamat na pong muli. Kita-kits po tayo mga kaibigan sa mga susunod pa mga kwento. Marami pong salamat. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!